Lord. Jesus said to his disciples, I tell you, make friends for yourself with dishonest wealth. So when it fails, you will be welcome to eternal dwelling. A person who is trustworthy is even small matter is also trustworthy in great ones. And the person who is dishonest in every matters is also dishonest. Who will trust you with true wealth? If you are not trustworthy with what belongs to another, you will give you what is yours. No servant can serve two masters. Either he will hate one or love the other, or be devoted to one and despise the others. You cannot serve both God and Mammon. The Pharisees who loved money heard all this and sneered him, and he said to them, You justify yourself in the sight of others, but God knows your heart. For what is of human esteem is an abomination in the sight of God. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So once again, may buntag din yung tanan. Although din is Cebu, murag gadag nagsugod, kay signal number 1 naman. Nya muuli ko karon sa amo sa Bugo. Ugma signal number 2, number 3. Sugatan na po na kong bagyo, Mama Mia. Kung asa ko pa doong magsunod-sunod mo ning kalamidad. O kanunay mahimo kong saksi ni ini. Anyway, from the gospel today, nindot kay ng word nga, no person can serve two masters. Either he will hate one and love the other. Musang ko na sa pulong nga discipleship. Di pa mo ingon gatag discipleship, mga tinunan sa Ginoo. Di nang tuyo ug marunta sa unsang tumong mission, meaning pangalagad. So, service is the most important word today. We are meant for service. Sa to pa ang pangalagad sa Ginoo, magsugod sa uno. Unsa may unang hutong sa pangalagad when we are called to serve. We are called, and then we are chosen, and then we are anointed, and then we are empowered. Without this element, di gyud makaluganon ang imong mission, ug wa gyud tumong ang imong mission, ug labaw sa tanan, wa kay gahom otoridad sa pagmission. So mo pito gitawag ta nga nagsunod sa Ginoo, beloved, kay we responded to the call, I'm calling you. I have chosen you among the many. And even more important, you are special to me. That's why I anoint you. Unya tungod kay kasaligan ka nako, trustworthy ka, I will empower you. So mo nang atong kinabuhi sa gitawag nato pangalagad. Ikaduha nga elemento, commitment. Unsang klaseng commitment gipangayo sa Ginoo? Di ba maing siya, you must love the Lord your God with all your mind, with all your heart, with all your spirit, with all your strength. In psychology, dili ka human being kung kuwang o usa ka elemento, bisa ka na lang gitawag natong emotion. Kay nga naman, intellectual. Labi na karon nga artificial intelligence, mas bright pa ang computer kunra sa tao. Di po tama yung bright, kaya ang tao manimbento sa artificial intelligence. Pero doon na tayo AI, doon na tayo mga robotics. Ang problema, wa man sila'y pagbati. So, dili sila tao. Na po yung mga tao, gingon, kaya na siyang walking dynamite. Pura good emotion. Gamay ra nga mga problema, ikasakit, ihilak, idangoy-ngoy. Kagamay na problema, imong badungon ba? Anong mag-uulmang ka? Sama na mo karon sa dito ko sa Bugo. So imagine ang appliances nangaguba sa linog. Karon pag abot na po nako sa gitawag nato sa lasyon, tanan nako mga appliances ako pose nalumo sa tubig, di na magamit. Unya na mahalster po ko, magmahay ba ko sa Ginoo? Masuko ba ko sa Ginoo?
Mo nang si Job gyud ay nindot ka inspirasyon ba? Magpasalamat ba dayta sa Ginoo sa panahon nagkaayuhan? Pero sa kaulanan ato siyang isalikway. So munang important element, how far and how deep do you love the Lord? Is it a total surrender of yourself to Him? Nga gitawag nato nga di nimo ikabaylo ang Ginoo bisag unsa pa. Mo bitaw nang lisod ka nang giingon niya, he who does not hate his father and mother, brothers and sister, is not worthy of me. Limang ka nga, imong second na lang priority ang imong pamilya. Kay mo mando ang dili mo biya sa iyong ginikanan, dili mahimong angay nga akong disciples. O, di ba? Sayunan ka, imong talikdan, imong pamilya, aron lang mga lagad sa Ginoo. Labi pag yun ang lisod ka namin siya, kumusunod mo ka nako, kalimti ang inyong kaugalingon. Unya, pagkauman, pasana ang imong krus. Usa pa ka musunod, kanako, limang ka na ng kalintan imong kaugalingon. Nabitay garbo, nabitay pagkinahanglan, nga mo bitaw ng mga tao makalimot sa Ginoo kay nga naman mas importanteng akong kaugalingon kumpara sa butang. Mabuhay ako way simba-simba, mga tao di ba? Way mabuhay ako way simba-simba, mabuhay ako way ampo-ampo, nabitaw mga baka gitugway man siya, nangabuhay man lagi na siya. So mo na nga dili kahimo pagkalimot sa iyang kaugalingon, to do away with self, gitawag nato self survival sa iyang needs ag sa iyang mga wants. Labi pag lisod ng giingon nga unaha usa ang iyang sa Ginoo, ikaduha na lang uban aron ka iyang gantihan. Pagkalisura pod kada lang mga habal-habal driver, wa man mo manimba dire unahaw na mo ang panginabuhi. Mga tindera sa karbon, di mi kasimba dire kay unahaw na mo ang panginabuhi. Kasagara gyud panginabuhi ang importante. Murang mo ato sila sa Saudi Arabia. Ang uban, okay naman Saudi pa rin, bisag wa mi simba-simba. O, di ba? Pero kadang mga matinuanon, sus, paitag yung Saudi re, wag mi misa, di mi kaampo, magtago-tago mi basa ang Biblia. So mo nang kalinti imong kagalingon, unaho sa ang iya sa Dios. So sa ato pa, ang pagsunod di sa Ginoo nga commitment, absolute and total. Nga naman, nga wa kay gitawag nato nga pagtan-aw sa mga manghitabo sa imong kinabuhi. Gikan sa imong pamilya, imong panginabuhi, imong kaptangan kay kanang I surrender all. So mo nang sa dinag ko nga pagkasulti, what a cruel God we have. What a jealous God that we have. Nga ihawon ang tanan nga atua. Kada lang sa katena sa Legion of Merit, all that is mine is yours. Diba? Ang tanan ako Ginoo. Pero naamay gamay nga gitawag natong gray areas. Nga makita nato ang Ginoo not a cruel God. Pag-ingon niya, ihatag kang Cesar ang iya kang Cesar. Ihatag sa Ginoo ang iya sa Ginoo. So, pa, di gede absolute nga may Ginoo ako ra gyud. Kay kanang pag-ingon, ihatag kang Cesar. Kisa man ang Cesar atong kinabuhi, atong pamilya, di ba? Atong panginabuhi ug atong mga kabtangan nga atong napundar. O, di ba? Muna itong Cesar atong kagalingon nga dunay pagkinahanglan pod. O, unsa may iyang tuyo sa Ginoo, balanse nga kinabuhi. O, balanse. Kung unsa ang iya sa Ginoo, ihatag kaniya. Unsa may iyang gipangita kanato, the element of worship nga kinahanglan simbaho nato ang Ginoo, the element of obedience to the law. Dili ang tanan nagtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa ginharian sa langit. Kato lamang matinumanon sa akong sugo. So dili di ay absolute.
katong mibiya sa inahan o amahan, magsuon, makakaplang o mas daghan pagyod nga igsuon. Kung imong unahon ng Dios, ihatag nako ang tanan. So, di ba? Sa to pa, mo nang giingon, virtue is in moderation. Dili gitawag nato nga palabion ang panginabuhi kumparar sa Ginoo. Ihatag sa Ginoo madubing ko pagsimba. Pahuway. Nya isunod ang panginabuhi. Dili kay wa ko'y panahon sa Ginoo kay busy ko sa panginabuhi. Amen? Mo na kayo kung kamaayo gyud sa Ginoo ba? In other words, gitagaan og lugway ang tao nga gitawag nato nga iyang mapahiluna ang iyang kaugalingon, ang iyang pamilya, ang iyang kabtangan sa iyang pangalagad sa Ginoo. Di ba? Kay kanang giingonan sa kasulatan nga dili matago ang imong maayong binuhatan. Kay nga naman nakita sa Ginoo gantihan ka. Mao na si Papa Benedict was so clear with his kanang Deus Caritas Est. Di ba? Makita nato ang paghigugma sa Dios diha sa pangalagad ug paghigugma sa atong isig katawo. Balanse, di ba? Wa sa higugma ra pasag din ang uban. Makita ang imong gugma sa Dios sa imong pangalagad sa katawan. Amen? Di ba? Balanse kayo, no? Kay kung Ginoo ra, kalimtan nimo ang galingon. What does it mean to you? Kaklaro sa iyo, unsa imong buhat ka maayo sa imong isig katawo, sama ra gibuhat ka nako. Unya, ang mga social worker, puro po pagtabang, pagserbisyo sa mga tao, wapoy pangalagad, pagampo. O, di ba? Sa to pa, ang ato day kinabuhi, balanse mo naman po Papa Benedict, usara magyod ang sugo sa Ginoo. Higugma ang Dios o ang imong isig katao. Di nimo ma-separate. Give what is to Caesar sa imong isig katao, what is to Caesar, and give to the act of worship, the obedience, the act of surrender sa iya, ug ang tanan ihatag ra niya kaninyo. So that is discipleship. So, di ba? Discipleship in terms of service. We are called sa pangalagad. Mabitaw ang King of Britain. Giklaro niya, the crown. The crown is not an honor. The crown is not simply a dignity, a royalty, but crown is meant for service. If there is no service from the crown is no meaning, has no meaning at all. Muna giingon sa atong Redemptorist mission nga encyclical. Even the church has no meaning at all if you take the element of pangalagad or mission. And you cannot be a true disciple if you don't respond to the call, go. Panglakaw ka mo, isang yaw ang mayong balita ngadto sa katauhan. Di ba? Wala mayong ganyo, umulta ka, ako ra gyud. Dili, panglakaw ka mo. So, formation into spirituality of holiness. Pagkahuman ni anak, go. Di ba? Way gamit ang pagtawag ko kaninyo, kung di mo mga lagad, go and proclaim the good news. The element of saving, isang yaw ang mga balita, aron sila makabig sa Ginoo, aron maluwas, di ba? So, mo nang atong gisunod si Kristo. Pagkanindot kang Kristo, balanse. Give to Caesar what is to Caesar, and give to God and what is to God. Kung si Papa Benedicto, when you give to God, you're giving it to Caesar. When you're giving to Caesar, you are giving it to God. You cannot separate the Caesar and God in your life because they are only one element in mission. God and neighbor as one. Amen. Manindog pala.